The soil is the heart. Tingnan po natin sa verse 15 ng Mark 4. Sabi doon, and these are the ones along the path. Yung po ang unang uri ng soil, where the word is sown. When they hear, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them. Kaya importante po, pag meron pong word of God na ibinigay sa atin ng Panginoon, wag po nating hayaan na agad-agad si Satanas, yun agad-agad ninanakaw niya po ito sa ating mga puso. Kaya wag po natin hayaan na manakaw ng kaaway ito sa ating mga puso. Pag-ibayuhin po natin, pagmuni-munihan. Sabi nga Joshua 1:8, we shall meditate on the word of God day and night, and it should not depart from our mouths day and night, so that we may be careful to observe everything that is written on it, and in everything we do, we shall succeed and prosper. Itong lupa na to is tinatawag na along the path, para tong yun sa pilapil ba, doon sa bukid natin, matigas to. This is the callous heart, stiff-necked people. Ito ba yung ayaw makinig sa salita ng Diyos, na kahit na anong pray natin minsan, pakiusap natin, tinuturo natin, pero may mga tao na hindi pa rin nakikinig sa atin. The seed is prevented from penetrating the soil. This person won't allow the truth to penetrate their heart. Ito po malungkot dito sa klase ng soil na to, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Minsan pag word of God na, iniiba na yung topic. Ayun po yung klase ng mga soil na yon, yung wayside, pathway. Kasi nangyayari yun kasi immediately Satan comes, immediately takes away the seed. The thief doesn't come only to steal, kill and destroy sa John 10:10. Sabing ganun, kaya yun nga po ang thief, si Satan. Talagang ninanakaw niya agad yung salita ng Diyos. Pero daw po, ito, challenge naman po na, do you know people like that? Don't give up on people like them. Yung mga matigas ang puso, ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kasi hearts can be softened. Sabi ng pangako ng Diyos sa Jeremiah 23:29, is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Kaya yung word of God parang apoy puto na tutunaw sa puso ng taong matigas. Kahit na bakal na puso pa to, kaya tunawin ng salita ng Diyos. Na parang martilyo, dinudurog niya ang bato. Kayang durugin ng Diyos ang pusong matigas. Kaya wag tayong maghihinawa sa pag-share ng gospel. Kasi sa tamang panahon, ang Diyos ang kikilos at dudurugin niya ang mga pusong bato. Katulad din ng paano ang mga pusong bato natin ay dinurog din ng Diyos. Kaya let's continue to share the word of God.